Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ng Newswatch Plus Philippines. Ito, ang bagong DPWH Secretary, masipag, matino. Binisita niya ang isang ghost project sa Plaridel, Bulacan na completed na noong June 2024, kailang naabutan nila. Ngayon pa sinisimulan. Ito, pakinggan natin siya. Hindi pa natutuyo to ha? Hindi pa natutuyo. Asa yung format nito? Asa yung format nito? Asa yung format? Paano po yung format nito? Yusek, paano po yung format nito? Kapatay mo sa akin yung format. Hindi pa natutuyo to ha? Ginagawa. Asa yung format nito? Asa yung format? Paano po yung format nito? Yusek, paano po yung format nito? Kapatay mo sa akin yung format. Ulitin ko Reported, completed na June 2024. Ngayon lang gagawin dahil na-booking. Ito, another Facebook reel na payag ng secretary. Patay na, binubuhay. Grabe, ito, pakinggan natin siya. Pero, siguro, 3 weeks ago, umiinit. Nag-iimbestiga na ang Senado. Nag-iimbestiga na ang Kongreso. Nagalit na ang Pangulo. Pinipilit buhayin yung patay. Wala na ito eh. Ghost project ito eh. Klarong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol niya. So, hindi na ito last year. Pero, siguro, 3 weeks ago, umiinit. Nag-iimbestiga na ang Senado. Nag-iimbestiga na ang Kongreso. Nagalit na ang Pangulo. Pinipilit buhayin yung patay. Wala na ito eh. Ghost project ito eh. Klarong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol niya. So, hindi na ito last year. Meron pa siyang isang pahayag sa isang post nabasa ko. Sabi niya, hindi tao ang gumawa nito, hayop. Sabi niya kasi yung ginagawa nga naman, halos mga 3 pulgada lang yung kakapal ng dike, tapos nabibitak yung simento, iganon mo lang sa kamay. Wala talaga, substandard. So, nakakagalit. I don't know how will I describe it sa hirap ng buhay nating mga Pilipino. Tapos ito, bilyones or trilyones na pera. Ganyan lang. Sa buwatan ng politiko, DPWH at kontraktor. May nabasa kong post, opinion sa Philippine Star. I think Ana Marie Pamintuan ata yung writer. I'm not sure. Ganito lang. The real mastermind. Identifying the mastermind, congressmen and DPWH officials. Ang punto doon ng kolumnista, sabi niya, if President Marcos is serious in uncovering this syndicated crime, he must identify the mastermind behind it. And the mastermind ay mga politiko at DPWH. Ang tinutumbok lang kasi ngayon, mga kontraktor. Well, may kasalanan ang kontraktor. Dahil tinanggap nila yung pera, nabayaran sila, bakit ghost o kaya substandard? Kaya lang, alam naman natin, it's now an open secret. Salamat sa mga expose ni Mayor Magalong at Senator Lacson, Mayor Vico Soto.
mas marami yung napunta sa mga politiko and DPWS. Yan ang katotohanan. So, ano kayang kahinatnan itong mga investigasyon? Hanggang kontraktor na lang ba tayo? Walang silbi. Wala yan. Magpapatuloy. Lalo na ngayon, nadidiskobrehan yung 2026 national budget, binuo na ng DBM. May nangyari na last year, worst budget na manggel. Hindi pa sila natuto. Nag-submit sila ng NEP, National Expenditure Program sa Kongreso. Ngayon, napatunayan, mangled budget pa rin. Bakit? Ang daming insertion. Hindi nakita ng, lalo na DPWS, ang daming insertion sa mga budget nila. Reported, completed na yung project. Pinondohan na naman ngayong taon. Ang DBM naman tinanggap, isinama sa NEP. O ngayon, nakita, ganun. Nagre-reklamo ang mga kongresista. Kaya ang salita na lang, kung ako ang DBM secretary, mag-resign ako. Bakit? Hanggang nainis lang Nakakainis, sabi niya. Bakit nila tinanggap? Bakit nila isinabmit sa Kamara? Kung seryoso ang Pangulo, dapat mag-leave of absence, paanohin niya na. Kung hindi man klaro, mayroong sabi nga ni Senator Lacson, may sabuatan. DPWH and DBM, may sabuatan. So, again, it's all about leadership. Pag mahina kang leader ka, talagang anuhin ka talaga, pagsasamantalan ka. So, nakakamiss po ang ating Tatay Digong kahit nagmumura. Kaya lang, yung pagmumura niya, may kahihinatnan, nanginginig sila sa takot. Kaya, hindi man perpekto ang administrasyon ni Tatay Digong, kailang hindi ganito katindi ng korupsyon. Ibang level na korupsyon na ito. Ngayon lang nangyari the worst budget in nation's history 2025. Ito na. So, God save the Philippines. Tama po si VP Inday Sara. Guys, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito, pantulong natin sa tribo.